become an overcomer. Una, refuse to be discouraged by others. In other words, ayaw o sugod na maluya ka tungod sa uwan. Abay tayo kinaiyan na dili na pwede na mag-inusara. Wala naman, luya naman, di alam ko kung simba. Labi na, pakapinan pa yun o chismis. Luya na gani, chismis ko kami. Muna isang na, ko igana mo simba kay, kay pastor, sige naman kuhan, pangigok. Ikaw po, mayroon po ka nga, pito, sige naman pangigok. Wayakin, wallet, sige naman pangigok. Dito na simba ni. Ha? Refuse to discourage by others. Kung naigo siya o nasakitan siya o niyawingon siya nga dili na sa musimba kay sige na siya naigo sa wali ni pastor, dapat ikaw muingon ka sa iyaha nga dili ana brad or sis sa base naigo ka kay dapat lang po igon ka. Ha? Kay lungon ka. Pero kung ikaw sabayan, maluya gid siya. Kung ikaw po nakasinati mong kaluya, or kung ikaw po lingkod sa pag-alagad sa Ginoo, na mo abdi sa imong na, batay ni katulong mga kaubanan, sisungsungan din ang sultaman ba? Refuse, likay, ayaw sugod na ma-discourage ka, kaya na tao nag-istorya na dapat kang maluya. Kaya na may atong kinaiya nga, kita ang naluya, gusto na itong daghan ko ng maluya. Diba na no? Kita ang nasakitan, gusto na ito kanay mo simpatay sa ito ha. Diba kinaiya na ito na, nasakitan ka. Ikaw naman ito masakitan, pero gusto ni mo, tapat ni mo, kung naalit flayo, kung naaslipod, masakitan po, parehan mo. Hindi na dapat. Nanuman, kaya kung imuhang, iba, gusto niyo mo na silang, masinati nila ang kasakit, kaya nasakitan ka. Hindi na, daghan na mo, naluya. Refuse! Likay! Another thing, reflect on your previous victories. O basahan sa din nato ning first verse sa 34. Verse 34. Basahan in verse 34 nag-ingon diri Apan si David mingon kang Saul, ang imong sulugoon nagbantay sa mga karnero sa iyang amahan o sa diha kamay miani nga usa ka leon o usa ka uso o bitungod sa usa ka nating karnero sa kanon. O si ano man? Gidiscourage man siya. Isa man nag-discourage siya. Yang igsoon. Isa pa, yang king na si Saul. Yung sa sa pag-discourage. In verse 33, tingon siya, Aba si Saul, mingon kang David, ikaw, dili makahimo sa pag-adto. Diba tingon siya pag-adto sa mga Filistihanon? Ingon ni King Saul, ikaw dili makaadto aron sa pagpakitaaway batok ni Filistihanon. Kay ikaw, usa ka batanon, o siya usa ka tao sa gubat, sukat pa sa iyang pagkabatanon. So realidad kini gisulti ni King Saul. Ingon niya, pag-ingon ni David, ayaw punta kaluya inyong kasing-kasing. Kaya ako si David, buhat to niya ng mga Filistihanon. Sayang lakon pag-istorya siya makikaway. Ingon ni King Saul, ingon niya, ikaw dili makahimo sa pag-adto ni alang kawanan. Kay ikaw usa ka batanon. O kanang tawhanan, tao sa gubat. Doon pa sa bot, anak sa gubat. Tao sa gubat, sukad pa sa iyang pagkabatanon. So sa realidad, nakita kini ni Saul, kamurang hindi kaya ni si David, kaya hindi siya makikaway ni siya kanan. Manaingon, refuse to be discouraged by others. Kung ingon ang kuban, di natin mo kaya, kay, kung salamang ka, kanang bubuon ka. Hindi na mo kaya mag-atuan na nabita kung matubang ang natamana kay bubuan mo ka. Ayaw, sugot. Ha? Hindi mo kaya nga matubang ang mga tamana kay mag-eskwila ka. Hindi iladaan na ka na nila. Adi ka pwede ka mulin, anak ay nagkakamagkat. Nakita kang natipunan. Refuse to be discouraged by others. Ayaw, sugot. Nga dili na lang ka kabuhat sa taas untang na kabuhat sa Ginoo sa imuha kay naluya ka. Kaduha, reflect on your previous victories. Kung gamiton ka sa Ginoo,
O niya maabot ka na imong kaluyahon para ma-overcome ni mo na yung mga challenges sa imong kinabuhi. Hinumdumi itong mga kadaugan nimo sa imong kinabuhi. Hinumdumi ito siya. Ako sa ba ni hinumduman? Kung yun sa kapagluwas sa Ginoo, na supposed to be impyerno ka, pero nakita ka, nakailhan mo siya as your Lord and Savior na si mga kinabuhi. Si David in verse 37, ingon sa verse 37, o si David, ingon, ang Ginoo nga nagluwas na nako gikan sa tiil sa leon, o gikan sa tiil sa uso. Siya magluwas na nako gikan sa kamot ni ining Filistihanon. O si Saul, ingon kang David, lagaw, ug ang Ginoo mag-uban kanimo. O si sa diha maginan siya ni Haring Saul na ayaw mo adto kay ikaw mo sa kabatan-on. In other words, dili ka anad sa gubat, magbalantay ka lang og karnero, pero kanang imong kaaway usa ka tawo sa gubat, anad sa gubat, sukad pa sa iyang pagkabatan-on kung gawas pa na. Ano kung tao atong David? Gibana-banaan na nato sa mga 12 feet. Yatong panahon na. Kung kita ka ni, kung sabi pinakataas, Xiaomi, 7'5", 7'6", 12 feet katong si bulangit. Siguro, basig kapit ang usang po, siguro. Kanya, gawas na. Inaanak ka dako. Na ay mga kalasag ng lawas eh. Cover yung lawas. Nasa dako, ayong kami, ay ganang kalasag na. Ha? Tapos sa espadang dako kayo. Taas. Nagsapato sa sandal, bakal. O. Kanya si David, 17 anyos. Walay experience sa kubat. Tiktok ko yung karnero. Ang dalan niya. Ano saman? Pintik. O, lagbuyok siguro sa upan. Puro na yung dalan. Nasa sling bag, nasa butang dala pintik. Puro na siya mga kanang langgam sa dati siguro. Pintik o sandal. Puro na yun. Gamit. Wala siya bato. Ano naman, dito rin siya nikuha bato sa katubangan ni Gulayan. O. Pero isog siya. Masama yung tubang niya. Pagsulti ni Haring Saul, na di siya mato kay anad sa bubatong niyang kalaban. In verse 37, sa inyo ni David, ang Ginoo na nagluwas kanako gikan sa tiil sa leon o gikan sa tiil sa uso. Siya magluwas kanako gikan sa kamot ining Filistihanon. See? Sa lanto na pagkastorya, wala siya na-rely siya kagalingan. Kung kita to, tay dito, gusto ko na lang, kasi isa ako, kasi litik, gusto ko malangkot ko, padakuha na. Pero, wala niya lang tawa, yung kagalingan na siya batankon, wala experience sa gubat, pero yan ditanaw kung iyon sa siya pagluwas sa Ginoo. Sa tubangan, sa tiil, sa leon, o sa puso, may atake sa makarniro, kaya yung butandayan. Tukot ko yung tinutubaan mo niya, ang Ginoo, nagluwas na ako ito. Hindi mo na basta-basta ang leon. Kisa mo makikaway ng leon, ang leon, alos pa rin kadakunas baka. Yan, kakasog pupo, kakasog kamo. Yan, igmat, abtik. Pero Pilipinas niya, pati ang luto na nagpo. Nabuot ko sa iyang ibatayan ng karnero siya ang mahal. Kung ingon niya, ang Diyos nagluwas na ako, at tiil aning leon o ining lugo, mako'y magluwas ka na ako, pagbabangan ng ining na China. So, igsoon, sa panahon sa imuhang mga challenges sa kinabuhi, labi na sa mga challenges sa ministry, hinumdumi ang kadaugan nimo. Hinihimo sa Ginoo. Lumigiluwas ka. Buot pa sa buot, gidaog na nimo. Tama nga si Jesus, gidaog niya ang kamatayon. Ikaw po gidaog nimo ang kamatayon sa Espiritu Hanon, pinagi ng Jesu Cristo. Ano mahadlok mo ka? Ingon ang puno sa Ginoo, ayaw ka hadlok ang patay sa imong unod. Apan mahadlukin yung patayo sa inyong balang. And katapusan, reinforce your focus to God. Kung kita reinforce, instead na makut-at ka anak, makuha imong attention anak ng problem, i-reinforce nimo ang imong focus diya sa Ginoo. Ayaw tutok sa problema, anak to na pagkastorya. Ayaw tutok, kaya na problema ha, kundi tutok sa Ginoo. Kanawa in verse 45, atong kasama. Ingon ba ang versikulo 45? Kunya si David ingon sa Filistihanon, ikaw, mianhi ka nako uban ang espada, bangkaw ug sapang. Apan ako mianhi kanimo
sa ngalan sa Ginoo sa mga panon ang Dios sa kasundaluhan sa Israel na imong gihagit. Si tanawa. Ingon niya kay sa tanang patuon sa gigitan sa uwan yung siya. Ha? Ingnan magani, kaya lagi siya ko bunal niya kung sting niya na naibinte. Ingon niya iro bako para imong bunalan. Tingnan niya si David. Ha? Kaya nga naman si Goliath nasa pangkaw, nasa espada, nasa aming, nasa sapang. Ano man ang sapang? Isa nila sapang Goliath. Ha? Wala ang pangkuha sa ano ito? Kawayan ay tulo ka alambring hakit, mali sapang. Lahit itong bangkaw ay bangkaw, baboy, basta pa animals to, pero ang sapang sa tubig na, sa isda, sa baki, sa pasili, sa uwang, ano yung mga ginagamit? Sapang, tawag na. Kung dito si Goliath, may sapang. Tanaw siguro niya kay David siguro na, isda, kami sa tubangan, sapang mo, right? Ha? Naapagin sa espada, naapagin sa bangkaw. Pero sa ingon ni David, ikaw, biyani ka, uban ni anang imong bangkaw, imong espada, anang imong sapang, apan ako niyani. Tungod sa ngalan sa Ginoo, na imong gihagit ang Diyos sa Israel. See? Tanawa. So reinforce, instead mag-focus ka sa dako kaayong hagit sa ministry, reinforce, focus dito sa Ginoo. Kaya naman, dili mo kayo butang sa Ginoo kung anak na trabahoon, hindi na ipatrabaho sa imo ha. Hindi mo kaya. Kaya na siya. Basta imo lang i-focus itong attention sa Ginoo kaysa maong problema o sa maong obligation. Ha? Una, di kaya nimo to, baliwalaon nimo tong mga discouragement. Focus ka sa Ginoo. Kaya lagi na mo na, ha? Kaya lagi nimo na malampasan ang mga problema. Kung di ka focus sa Ginoo, mapariha ka itong mga Israelites na tuyog ni Moises sa mitabok sa Red Sea. Ang ilang nakita, dili ang Diyos na nakita. Ang Red Sea, ang mga sundalo na nagubod sila. Huwag nila nakita na bisan unsa panaka, lapat ng dagata, why ito simple sa Ginoo? That's why di pa matukan. Mas gamhanan ko kaysa Red Sea, mas gamhanan ko kaysa kang haring panahon o sa mga sundalo, kahit kaya na ako pitason kining dagata aron mahimok ninyong agianan aron makaikyas kamo gikan sa kamot ni Haring Parama. The same po nasa tuman. Ako, daganang mga challenges ako ang kinabuhi. Sa pagpamastor palamdaan, dako na siyang hagit sa kinabuhi. Sa buluhaton sa Isba, sa buluhaton sa New Hope, dako na kayo ng hagit sa kuwang kinabuhi. Na kung about lang discouragement and refusal, nakanakuha lang na bahin sa kinabuhi punta. Na mo refuse, ma-discourage, maluya, tungod kung akong tanaw ng akong kapasidad. Kung tanaw na ako, akong magalingon, base sa akong nauna o sa akong panguna-una o sa akong panglantaw. Pero because ang Ginoo, gusto niya na mag-excel ta, mag-excel mo, o nang gusto niya mahuman o buhaton nino ang trabaho, ang itatrabaho sa Ginoo.